Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Gobernador gihangyo suportahan ang tinguha pagpa-upgrade sa Provincial Hospital sa Dakbayan sa Danao. Sweldo sa mga job order employee o contract of service sa Mandawi City Hall nadawat na. Kita sa tabo sa Kapitolyo, mas taas karon tuiga itandi sa kita sa miaging administrasyon. Pulis nga giingong hubog ng hulga, gibawian sa iyang armas de fuego. Sugbo, Kabisayan, ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Kongresista Duke Frasco mihangyo kang Gobernador Pamela Baricuatro nga suportahan ang balaod aron i-upgrade ang Provincial Hospital sa Dakbayan sa Danao. Apan nakita sa habig na ni Baricuatro nga kaya ra nilang palambuon ang maong tambalanan pinaagi sa ilang kaugalingong pundo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa gipagawas nga pamahayag ni 5th District Representative Duke Frasco, buot niyang i-upgrade ang Provincial Hospital ginimutang sa Dakbayan sa Danao ngadto na sa Level 2. Pinagi kini sa giduso niyang House Bill 3313 nga baguhay lang gi-refile sa Kongreso human napakya sa pagpasal sa miaging termino tungod sa pagdelatar sa gipangayong Provincial Board Resolution. Mato di Frasco nga kinanglano ng endorso ni Baricuatro ingon man gikan sa sangguniang panlalawigan aron makalabang na sa Kongreso ang maong balaod nun. Gitinguhan niyang mapagusgan pa ang kapasidad sa tambalan ng gidumala sa Kapitolyo pinagi sa pagbaton og dugang pang bed capacity, mga medical equipment, medical supplies ug uban pa. Apan kung mamahimo na kining balaod, ang Department of Health na maoy modumala og moatiman sa maong Provincial Hospital aron mapunduhan kini sa nasudnong kagamhanan. Butang nga gidudahan kini sa health consultant sa Kapitolyo nga si Dr. Nicole Catalan. Matod ni Catalan nga mas maayo makigdialogo si Frasco sa ilahang habig aron subayon kung unsa mangyud ang tinguha sa mong lakang. I would like to reiterate that hospitals can be upgraded with House bills. So, and also, Congressman Duke, we have yet to hear official communication from you. So everything so far we've read is through social media. Renationalization of hospitals is a very big topic. And I think on the Cebu province perspective, we're very capable of upgrading hospitals. We've done so previously also. Dugang pa niya nga kaya hinon ng pag-upgrade sa tanang mga tambalanang gipanag-iya sa Kapitolyo ubos sa termino ni Baricuatro pinagi sa ilahang mga resources. Ilabi na nga daghan ang mga angayang ayuhon sa mga tambalan human sa subsub nilang mga inspeksyon sa nang-aging mga simana. Gikan kini sa pagpatiwas sa infrastruktura hangtod na sa pagbaton og igong medical supplies ngadto sa mga pasyente. Hinay-hinay usab ang pag-hire og dugang pang medical staff nga maoy mo atiman sa mga pasyente. Gihimug-atan nilang posible ang pagpatuman sa mga reforma sa healthcare system pinagi sa saktong paggahin og igong pundo ngadto sa mga tambalanang gipadagan sa provincial government. Because it's really given us a guide of how we can upgrade these hospitals and what the critical lapses that we have to fill in. And they've already gone as far as updating us which ones we can easily upgrade from infirmary to level 1. So naa na dyan guide, mabuhat na nato.
And we have also partners from the private sectors more than willing to help assist in that upgrading as well. So, Navarro, CCTN News. Sa laing balita, nangita ang Metropolitan Cebu Water District ug ang Cebu City Government og mga kasulbaran sa pagkanihit na sa supply sa tubig ngadto sa Kabalayan. Pipila ka mga natuki atol sa meeting nila ni Mayor Nestor Archibal o kadagkuan sa MCWD mao ang pagbaton og maayong koneksyon sa tubig sa bukirang bahin sa pagbutang og mga drinking fountains sa mga tunghaan. Matod ni Archibal nga pipila ka lang kini sa mga kasulbaran aron malungtaron pa ang hangtod sa umaabot nga igong supply sa tubig. Nagkanayon ang tipamaba sa MCWD nga si Minerva Herodias nga giandam na ang mga himuong lagda labot sa mao nga pagtaod sa mga drinking fountain ngadto sa mga pampublikong tunghaan dinhi sa syudad. Apil usab sa gihanay sa mga managlahing habig mao ang mga infrastrukturang himuon sa bukirang bahin aron mo maayo usab ang aga sa tubig hangtod sa mga panimay. Samtang sweldo sa mga job order employee o mga contract of service sa Mandawi City Hall na dawat na. Paggamit og ATM card ipatuman sa sunod nga buwan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nakadawat na sa ilang sweldo sa buwan sa Hulyo ang mga job order employee o contract of service sa Mandawi City Hall. Si Mayor Tadeo Junki Uwano niingon nga ang suhulan sa buwan sa Hulyo ang nag-release na alang sa 25 ka mga departamento. Giproseso na usab ang suhulan alang sa mga nahabilin nga departamento. Kaniadto ang mga JO ug COS giingong maghuwat og usa ngadto sa 4 ka buwan nga pagkalangay sa suhulan. Hilabi na kung adunay pipila nga masayop ang ilang dokumento. Gipatuman karon sa syudad ang koordinasyon tali sa mga departamento o gipahapsay nga mga proseso sa legal o accounting office. Sa bagong sistema, ang empleyado nga adunay problema sa dokumento, maulang ang matangtang sa lista sa payroll o dili kinahanglang ibalik ang tibuok lista sa mga departamento. Ang atong biometrics, ang atong ATM cards, mas paspas na ang ilang sweldo na makuha kaysa gibuhat sa kanikaron nato. Karon again, akong gi-promise na gyud continuous improvement sa services sa city na mo na atong mga gipangbuhat karon. Gitarget sa syudad nga wala nay backlog sa mga sweldo sa miglabay nga mga buwan sa miaging administrasyon. Ang daghan, ang bulk daghan is mga May-June. Pero napakoy napirmahan nga February, March. Imagine ka the difference. Di ba? So napakita na sa bagong mayor, sa bagong administration nga mahimo ra gid. Gilauman nga mas mapadali pa ang sweldo sa pagpatuman sa ATM sunod buwan. Susama na sila sa regular nga mga empleyado. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Buot magpakisayod ang konseho sa syudad sa Sugbo labot sa ipatuman nga no plate no travel policy sa LTO7 ngadto sa mga motorista. Gipadayag ni Konsehal John Alcover ang kalibog nga naangkon sa mga nanag-iya og motor tungod sa mao nga lagda. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ato sa regular session sa konseho karong hapon, igong gipadayag ni Konsehal Pastor John Alcover gikan sa Cebu City North ang kalibog nga naangkon sa mga motorista karon. Bahin kini sa ipatumang no plate no travel policy sa Land Transportation Office diin pangdakpon ang mga nagmotor nga dili lehitimo ang iyang plaka apil na kung temporary plate ang gigamit. Buot di Alcover nga patambungon sa executive session si LTO7 Director Glenn Galario karong September 9 sa Session Hall. Kini aron ipaklaro ang maong lagda human nga daghan ang nahasol tungod sa kadaghan sa mga nagkuha og plaka sa ilang sakyanan ngadto sa buhatan sa LTO. Kasagaran miadto sa LTO, Mr. Chair, mga tagiya o mga motosiklo. Lakip na nini ang libuan ka mga habarabal drivers diri sa Cebu City. Napatino ni Alcover ang pasensyang naangkon sa mga motorista sa pagkuha sa ilang mga lehitimong plaka sukad gigipaybaw sa LTO7 ang maong lagda. Hangtod nga wala siya nakauyon sa kaditlang nga pagbag-o sa nimong desisyon diin dili sila una manakop sa mga motoristang nigamit og temporary plate. Maong nakita sa konsehal nga inay nga maklaro ang maong kalambuan na libo ginunog samot ang uban tungod sa mga kinalit-kalit nga desisyon. Butang nga nakapalagot sa mga nanag-iya o mga sakyanan.
ang pangutana nga angay hatagan o katinawan, Mr. Chair, kinsa man ang angay basulon sa kalangay pag-deliver sa license plates. Ang LTO ba? Mga car motorcycle dealers ba? Kamot pa ning pagkutlo sa balita ang habig sa LTO 7 bahin sa nimong privilege speech ni Konsehal Alcover. Apan danang giklaro sa LTO Central Office nga wala pay gidakdang deadline sa pagpatuman sa no plate no travel policy samtang nagpaabot sa kamanduan gikan sa ilang kadagkuan. Gian Navarro, CCTN News. Gipasidunggan sa lokal nga kagahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu pinagi sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLUSAP ang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA-7 ingon man ang Lapu-Lapu City Police Office tungod kini sa ilang malampusong operasyon nga nakasakmit og 7 ka kilong shabu nga mukantidad og 47.6 milyones ka pesos. Nihitabo kini kagahapong adlaw atol sa ilang pag-courtesy visit sa bag-o nga PDEA Lapu-Lapu Chief nga si Renel Montenegro ngadto kang Mayor Cindy King Chan ug uban pa niya nga mga kaubanan sa PDEA sa ilang regional director nga si Joel Plaza. Si Chan mitunol og chiki ngadto ni Montenegro ug sa LCPO City Director nga si Colonel Dayan Agustin nga nagkantidad og 50 mil ka pesos. Gipasalig sa mayor nga mohatag siya sa iya nga suporta sa mga operasyon sa PDEA aron madugangan pa ang 16 ka mga drug-cleared barangay diha sa iyang syudad sa Lapu-Lapu. Mosunod, kita sa tabo sa Kapitolyo mas taas karong tuiga, itandi sa kita sa miaging administrasyon. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Lamig kininday apan paghinay-hinay. Karon kay ikaw day pinangka Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, patiwan ko. Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayawin day, surain day, surain day, surain day.
Balik sa ato mga balita, Mandawi City College nakatala og mas daghan nga mga tinun-an karon nga school year itandi sa miaging mga tuig. Mga classroom gisusi na ni Mayor Tadio Junki Uwano. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Opisyal nang gisugdan ang klase sa Mandawi City College. Kaganinang buntag o sa ka-orientation ang gipahigayon alang sa mga tinun-an. Personal nga nitambong si Mayor Tadeo Junki Uwano aron sa pag-welcome sa mga estudyante. Karon nga school year ang natala nga labing daghan, din moabot sa 2,700. Apil na niini ang pipila nga na-endorso nga wala makapasar sa entrance exam. Miaging school year ana lang sa 2,500 ang populasyon sa MCC. Makainunta nga challenges, ginagi challenge ani pero still barong gapon mi. Kay naman nato ang mayor nagpaluyo man kanunay sa ato ang mga plataporma. Aron sa pag-accommodate sa mga tinun-an, adunay canopy nga gipatukod ang syudad pagpakig-alayon sa Filipino-Chinese Chamber. Kini magsilbing temporaryong classroom aron dili na sila magamit og tent ug aron dili mainitan ug mauwanan. Gi-inspeksyon usab sa mayor kaganina ang mga classroom kuyog sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Gisaad sa MCCI nga mohatag og mga kagamitan sama sa electric fan. The Mandawi City College is fueling our future workforce anyway. So we want to help the employability of these kids and also make it comfortable for them. Matod sa mayor nga sugda na sunod tuig ang pagtukod sa bagong campus sa MCC. By next year, first quarter, makasugod na yata sa atong gisaad na 7-story school building dito sa Norquist Park para sa atong mga estudyante that would accommodate twice. Ang bagong building gilauman nga makaakomodar og 5,000 ka mga estudyante. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Usa ka mini dump truck ang gitunol kagapong adlaw sa lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto sa Barangay Luok. Pinaagi kini sa Disaster Risk Reduction and Management Office, Equipment for the Environment and Sanitation Program. Nagtinguha kini nga mamahimong regular na ang pagkolekta sa basura sa maong barangay ilabi na sa mga sudlunon nga mga dapit. Gipasiugdahan ni Mayor Cindy King Chan ang maong turnover ceremony. Matod ni Chan nga sagad sa mga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na apura na og mga garbage truck maong giawhag niya ang mga kapitan sa padayong pagpatuman sa mataga simana nga clean up drives ilabi na sa mga drainage system. Samtang sa laing balita, nakakolekta ang tabo sa Kapitolyo og dulaan 74% nga tubo sa halin karong tuiga. Matod sa Provincial Agriculture Office, miabot na og 7.7 milyones ka pesos ang kinitaan gikan sa dili mo minus 80 ka mga nisalmot sa mao nga kalihukan. Ang maong gidaghanon nagagikan sa 50 ka mga participating LGUs o dakong bahin sa mao nga halin nga may kantidad og 5.5 milyones ka pesos. Kini mas taas ang nahipos nga kita sa miaging semana itandi sa nakalabay nga mga tabo sa Kapitolyo niadtong 2024 nga niabot lang og 2.7 milyones ka pesos. Tungod sa mao nga kalambuan, nakita ni Governor Pamela Baricuatro nga magpadayon sa musunod nga mga buwan ang tabo diha sa Kapitolyo aron pagsuporta sa mga mag-uuma sa kalungsuran. Samtang mihatag ang Land Transportation Office kon LTO7 og usa ka buwan nga kumpletuhon sa mga motorista sa Bohol ang rekisitos sa pagmaneho sa ilang sakyanan. Kini mao'y nasabutan nila ni LTO7 Director Glenn Galario ug ubang mga opisyal sa lalawigan sa Bohol bahin sa striktong pagpatuman sa mga lagda sa trapiko sa gawas sa sugod karon nga Septembre. Nahukman nila ni Galario ang 1-month grace period human nga mihangyo ang mga local officials nga tumanon sa mga konstituyente ang mga requirements. Gikan kini sa pag-renew sa mga driver's license, rehistro sa sakyanan, apil na ang pagbaton og helmet. Matod ni Bohol Governor Erico Ares Aumentado nga andam ang ilang Kapitolyo alang sa masayon nga pagpanghatag sa mga plaka sa sakyanan. Mga loyalty card holders sa Pag-ibig Fund nakabaton og 10% nga discount sa pipila ka mga serbisyo
sa Visayas Medical Hospital. Resulta kini sa nahimong panagsabot sa duha ka mga habig pinaagi sa kipirmahan nga Memorandum of Agreement. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Adunay mayong balita ang Pag-ibig Fund ngadto sa mga pasyente sa Visayas Medical Hospital. Kung ang pasyente adunay loyalty card o loyalty card plus gikan sa Pag-ibig Fund, makabaton siya og 10% ka discount sa mga medical services. Resulta kini sa nahimong pinirmahay tali sa mga kadagkuan sa Pag-ibig Fund ug Apple One Visayas Medical Corporation kagahapon sila nga Memorandum of Agreement alang sa pagpatuman sa maong diskwento program. Mahimong mapahimuslan ang 10% discount alang sa laboratory services, diagnostic services, ultrasound, x-ray ug room accommodation. Yang pinon kini sa mga kadagkuan sa Visayas Med aron mas mapalapdan pa ang serbisyo ngadto sa mga pasyente gikan sa Metro Cebu ug sa mga silingang dapit. We make sure ang Visayas Med Manggon will be your affordable healthcare provider. And on top of that, with this partnership and collaboration, it just got better for them. Kay kabaw matatanan na grabe yun medical inflation every year. Hinoon annual ang mong kasabutan og magpadayon kini sa pag-renew aron pagtabang na usab sa ubang mga nangita og world-class, dekalidad og 24/7 nga medical services. Samtang napaglantawan sa habig sa Pag-ibig Fund ang posibleng pagpalapad pa sa nimong kasabutan uban ang Visayas Med aron mapaymuslan sa panahong nanginahanglan ang ubang pasyente. Sama na lang sa loan programs nga mahimong magamit aron maarang-arang na ang bayronon ngadto sa tambalanan. Siyempre, kasagaran manggod sa ato mga pasyente, medyo uban na galisod. So, at least karon na ay lain na way na makasettle sila through the Pag-ibig loan. This is not only gani for, we are not, hindi kami nagpamilian ang kuwara ng hospital as long as tabang sa ato ang mga constituents, ato ang mga members, we will do that. Paro, CCTN News. Mosunod, pulis nga giingong hubog ng hulga, gibawian na sa iyang armas de fuego. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast.
mangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't think you're right to put it down. Since I kiss you, love your lips so wide. The things that bothers me is making like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatakoy panayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa ato mga balita, pulis nga giingong hubog nga sakop sa Gindulman Municipal Police Station gireklamo sa usa ka langyaw nga pagpanghulga. Bohol Police Provincial Office mohimo usab og investigasyon og may paembargo na sa iyang armas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Magatubang akong problema kini usa ka pulis kasakop sa Gindulman Municipal Police Station naman gireklamo sa usa ka American National nga nanghulga kaniya atubangan siyang asawa nga naggugo sa ihang 5 pa ka buwan nga anak ug gisinggit-singgitan sa gawas sa merkado sa mong lungsod kagahapon sa hapon. Ang mao nga pulis gila nga si Police Corporal Marcelo Olaer alias Siloy sakop sa Gindulman Police Station nga matud pa hubog sa mong insidente. Sa post ni Kenny Foster sa iyang Facebook page, iyang gisaysay nga samtang naa siya sa gawas sa merkado, gimanduan siya sa mga pulis nga mopadaplin apan sa dihang iyanang ipadaplin ang iyang motorsiklo, gitukmod siya nini o gamigunit dayon sa gitakin nini nga armas. Dinhi na nagsigig-singgit ang mga pulis, gibalikas o gibinastusan pinagi sa sinya sa tudlo nini nga nasaksihan matud pa sa mga tao nga naa sa merkado niadtong tumura nga nahadlok sab nga basin posilon siya. Wala pa matagbaw si Ulaer, gipatiran pa ang iyang motorsiklo o gisuwayan matud pa usab sa pagpasakit ang iyang asawa nga nagkugos silang anak ug daing pangutana kung unsa siya nga nasyonalidad. Iyang giproteksyonan ang iyang asawa apan gisumbag hinuon siya sa iyang kilid nga maayong pagkaigo sa iyang ribs. Dinhi na siya nanabag sa 911 hotline ug pila ka minutos naabot ang mga pulis sa lungsod sa Gindulman ug gimanduan sa mga pulis nga miresponde nga muuli na lang og mangitag laing agianan padung silang panimay. Nagpablatter na sa Gindulman Municipal Police Station ang langyaw aron pormal nga mosangat og reklamo batok kang Police Corporal Marcelo Olaer. Bato ni Police Lieutenant Colonel Norman Nuis, ang Information Officer sa Bohol Police Provincial Office, nga gimanduan na nila ang hepe sa Gindulman nga pakuhaan sa affidavit ang biktima alang sa pagpasakag kasong kriminal ug administratiba. Ako na nang giatupod ang atensyon sa invest, gitawagan na ng istasyon. So ang pagkakaron
Kuan pa to sila ma'am, ang kato Amerikano kaganinang buntag dito kuno sa kanang police station sa Gidulman, ako gikastorya ang hipi. Para formal nga makuhaan nila og statement. Ang katong na foreigner nga nireklamo sa usa ka pulis nga murag gihulga sa tanaw kay murag magitreto siya gihulga wa mo pud ingon kuan niya gialamahan mo pud kuno sa pulis niya formal kuno nga mopasaka karon and that report man sa toy basihan sa tong invest para formal pud nga matubag sa pulis ang iyang reklamo aron tanaw na to kung posible mapasakaan siya og criminal case at ang complainant ana katong foreigner og mokaluha magana ang administrative case. Gawas himo sab sa ilang investigasyon ng Provincial Investigation and Detective Management Unit sa BPPO. Giangko ni Luis nga dili lang kini ang unang higayon gireklamo si Corporal Olaer kaniadtong 2020 sa dihang ang kanhi direktor sa Maritime Police nga sa retired Police Brigadier General Jonathan Camalpa ang hepe sa kapulisan sa mong probinsya gipasakaan na sab niya og kaso tungod sa pagpabuto siyang armas sa dihang puwerte ning hubuga. Tungod sa mong hitabo gipasakaan siya og kasong administratiba ug napahamtangan og silot nga pagkasuspenso ug pagka-demote sa ranggo gikan sa pagka Police Master Sergeant ngadto sa pagka-korporal. Gipasabot tinuon ni Luis nga buutan nga matang sa pagkapulis sa Olaer apan malahi na ang batasan niini kung mahubog pinagi sa pagpabuto. Gibutyag ni Luis nga samtang parayon pa ang investigasyon, giimbarguhan una kini sa ihang long og short nga service firearms nga giiso sa Philippine National Police og posibleng ipaubos sa camp restriction si Olaer. Disarmahan na to sa long og short firearm ang katong kuan niya. Siguro dakong chance nga i-transfer to diri sa kampo naguhoy tong tawhan na pod. Second time around niya i-restrict manay kasagarang aksyon sa to ang kuan na. Puhimo sab silang linain nga investigasyon ng Provincial Internal Affairs Service batok sa mga pulis alang sa iyang kasong administratiba. Arnold Bustamante, CCTV. Lalaki nga nanuli sa usa ka pharmacy sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo, nadakpan sa Labangon Police Station sud lang sa 5 minutos. Kwarta nga iyang nakuha na embargo pagbalik sa mga pulis. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Sunod lang sa 5 minutos suman madawat ang tawag sa telepono nadakpan sa Labangon Police Station ang nagtuli sa usa ka pharmacy nga nibutang sa dalang Katipunan, Barangay Tisa sa Dakbayan Sugbo. Ang suspitsado giilang si Aubrey Villes sa Pural, 39 anyos, taga City Pangyo, Barangay Mambaling sa Sugbo. Nahitabo ang pagpaduli sa suspitsado sa pharmacy alas 4:45 kagahapon sa hapon. Diin diyang gitiming wala na kayo tao sa sulod ug iya dayon nga gitiunan sa dala niini nga armas ang cashier kasi alias Cathy, 51 anyos og dayong deklarag tulis. Nakuha sa suspitsado ang halin sa pharmacy nga mobalor sa 20,600 pesos. Diin nga niini mga sinsilyo pa og human nga nakuha dali kini nga misibat. Dali usab nga namag aga mga trabahante sa Labangon Police Station ug gitug-anon sa nahitabo kanila o giradyohan dayon ang mga police patrollers nga nakalatag ng daan sa karsada ug wala pa 5 minutos nadakpan dayon ang suspitsado. Nakuha sa kapulisan ang usa ka kalibre 38 nga pistola gikan kang Pural nga dunay duha ka mga buhing bala. Lakip na ang kwarta nga iyang tinulisan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay, Deputy City Director for Operation sa Cebu City Police Office nga ang dali nga pagkasikop sa suspitsado tungod kini sa paglatag sa ilang mga personnel sa mga strategic area sa Matag Police Station. Ang akong mga kapulisan nakalatag og maayo and very strategic locations man sa ato ang syudad. Mauna nga immediately after the incident, ang kani nga maong empleyado sa 360 pharmacy nanawag dayon sa ato ang kapulisan no nga sa Labangon Police Station og dali nga narespondihan as soon as na kuha ang mensahe sa ato ang police station, gi-inform dayon ang mga nakalatag ng mga patrollers at that time and naka-responde. And true enough, in less than 5 minutes, ato aning takpan kani nga maong tulisan. Kasong robbery with intimidation in relation to Republic Act 10591 ang ipasaka sa Labangon Police Station batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Tanan nga mga empleyado sa gobyerno gidid-ana sa Department of Interior and Local Government nga mogamit sa bisan unsang online gambling platforms. Kini mao ang unod sa gipatumang memorandum circular gikan sa kadagkuan sa uluhang buhatan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mipahibaw ang Department of Interior and Local Government nga gidid-an na ang tanang mga empleyado sa gobyerno nga mogamit og bisan unsang online gaming platforms.
Pinasikad kini sa Memorandum Circular Number 2025-082 din gipatuman ngadto sa mga kawani sa gobyerno. Apil na ang mga elected ug appointed nga opisyal sa lokalidad ug sa nasyonal. Matud sa maong kamanduan nga ang online gambling nakahatag og kadaot sa serbisyo publiko ngadto sa katawhan. Kay kung nagumon man sa online sugala ang kawani sa gobyerno, maapektuhan ang iyahang kaligdong ngadto sa gialagarang katawhan. Magatubang og criminal liability ang bisan kinsang kawani sa gobyerno nga masakbang ni gamit og online gambling platforms. Apil na ang online gambling sa listahan sa mga dili angay buhaton ngadto sa matag kawani sa gobyerno, gawas nga gididaan sila sa pagsud sa kasino. Pirmado ni DILG Secretary Junvic Remolia ang maong kamanduan ug gipatuman na kini diha dayon. Pinasubay hinuon kini sa nahimong lakang sa gobyerno batok sa online gambling apan padayon ang panawagan sa uban nga kung mahimo himuon na kining illegal lukup nasod. Mary Rose Sagarigino, Sistine News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, sanga ni Attorney Danica Caballes. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.